Mainit ang hapon, tirik ang araw sa kalsada. Halos wala nang gumagalaw sa labas, maliban sa asong nagpapahinga sa lilim at ang tricycle na dahan-dahang umuusad. Bit-bit nito ang mga galon ng tubig. At ang driver, si Noel, 23 anyos, matangkad, moreno at batak sa trabaho. Bago lamang siya sa water refilling station na iyon. Ito ang kanyang ikatlong araw sa ruta. Bit-bit niya ang listahan ng mga bahay na kailangan niyang dalhan ng tubig. At ang susunod na kanyang dideliveran ay ang Unit 7 sa Gardenia Lane. Isang magarang townhouse, tahimik, malinis, ngunit may kung anong bigat sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Agad niyang pinindot ang doorbell at bumukas ang pintuan sa loob. Sumunod naman na yung gate. Lumabas ang isang babae. Si Mira, 33 anyos. Mahaba ang buhok, may hawig kay Ina Raimundo noong kasagsagan ng kanyang karera. Naka-duster lang ito, ngunit lutang ang alindog niya sa bawat galaw. Mapungay ang mga mata at may taglay na lungkot sa likod ng kanyang matipid ng ngiti. Tubig po ma'am. Bati ni Noel habang iniaayos ang 2 galon mula sa sidecar. Pasok ka, ilagay mo na lang muna sa loob. Sagot ni Mira. Pagpasok niya sa bahay, amoy niya agad ang pabangong vanilla. Tahimik sa loob. Masyadong tahimik. Wala ring bata at wala ring ibang boses. Tanging si Mira lang. Habang inilalagay niya ang mga galon, napansin niya ang mga mata ni Mira. Hindi ito umaalis sa kanya. Ikaw ba yung bagong delivery boy? Tanong ni Mira habang umiinom ng tubig. Basa ang labi niya at lumapat ang ilang patak sa kanyang leeg. Tumango naman si Noel at medyo nahiya. Opo, bago lang po ako. Ako po si Noel. Tumango si Mira. Pasensya ka na, pinagbuhat pa kita. Madalas kasing wala ang asawa ko. Madami siyang ginagawa sa trabaho. Napahinto si Noel. Hindi niya alam kung ano ang isasagot, pero naramdaman niya ang isang kakaibang init sa pagitan nila. Hindi halata, pero may kasabikang hindi nila mabigkas. Tumikim si Mira at ngumiti ng marahan. Salamat sa pagpasok ng tubig, Noel. Mainit ngayon. Gusto mo bang uminom ng malamig na juice? Hindi siya nakasagot agad. Sa halip ay tinignan niya si Mira. Matagal at may pag-aalangan. Pero naroon din ang pag-uusisa. At sa loob ng isang tahimik na tahanang matagal nang nauuhaw, hindi lang sa tubig kundi sa atensyon, may kung anong nagsimulang mabuo. Linggo, wala sanang delivery si Noel dahil day off niya. Pero may isa siyang kasamahan na hindi nakapasok. Kaya naman siya na rin ang naatasang bumalik sa Gardenia Lane. Habang binabaybay niya ang pamilyar na kalsada, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi dahil sa trabaho, kung hindi sa iniwang imahe ni Mira. Ang lungkot sa kanyang mga mata at ang malambing nitong boses na parang nangungusap sa pagitan ng bawat salita. Pagdating niya sa Unit 7, agad na nagbukas ang pinto. Hindi na siya kumatok pa. Parang inaasahan nito ang pagdating niya. Uy, nandyan ka na pala. Bati ni Mira na nakangiti. Ngayon ay naka-t-shirt at shorts. Pero tila mas lalong naging kapansin-pansin ang kurba ng kanyang katawan. Hindi bastos ang dating. Pero may init na hindi maipaliwanag. May dagdag po kayong order, ma'am? Tanong ni Noel habang binababa ang 2 galon ng tubig. Hindi. Gusto lang kitang pasalamatan ng maayos. Wala kasi akong nakuhang iced tea dati. Ngayon meron na. Sabay tawa ni Mira. Ngumiti naman ang binata. Di ayos po pala. Pasok ka muna. Wala ka namang ibang dideliveran, di ba? Kaya naman pumasok siya. Iba na ngayon ang pakiramdam sa loob ng bahay. Mas relax. May musika na marahang tumutugtog. Mga kantang pang late afternoon. Mellow, romantiko,
pero hindi lantaran. Ang amoy ng vanilla ay naroon pa rin. May halong bango ng lutong cinnamon at tsaa. Naglagay si Mira ng 2 baso ng iced tea at naupo sa tapat ni Noel sa may lamesa. "Dito ka lang ba sa Rizal?" Tanong niya habang umiinom. "Opo, sa may Taytay. Kayo po?" "Taga Batangas ako, pero dito na kami ng asawa ko nanirahan. Mabait naman siya, masipag. Kaso lang ay laging wala. Madalas out of town. Parang mas kilala niya na nga ang mga kliyente niya kaysa sa akin." Pabirong sabi ni Mira. Tahimik si Noel. Hindi niya alam kung paano sasagot. Pero sa halip na magsalita ay tumango siya. Parang sinasabi na naiintindihan niya. At sa pagkakatango niyang yun, parang may nabasag kay Mira. Napatingin siya kay Noel ng mas matagal, mas malalim. "Hindi mo kailangang magsalita. Alam ko naman, bata ka pa, Noel. Pero minsan, mas naiintindihan ng taong hindi mo inaasahan ang pinagdadaanan mo kaysa sa taong inakala mong kilala ka." Tumango si Noel, pero ngayon ay may kabog na sa dibdib. Hindi ito normal na usapan ng customer at taga-deliver. Hindi ito basta usapan na may iced tea. At sa mga sandaling yun, habang dahan-dahan na nilalamig ang tsaa sa baso at umiinit ang katahimikan sa pagitan nila, parehong alam ni Noel at Mira na hindi iyon ang huli nilang pagkikita. Habang patuloy sa kwentuhan, napansin ni Mira ang isang galon. "Nag-leak yata yung isa sa mga galon. Wait lang, kukuha ko ng basahan." Tumayo si Mira at mabilis na naglakad papunta sa kusina. Naiwan si Noel. Nakaupo pa rin. Pero sinundan niya ng tingin ng kilos ng babae. Kita sa likod ng suot niyang manipis na shorts ang mahinhin na pag-indayog ng kanyang balakang. Huminga siya ng malalim at pinilit iwaksi sa isipan ang kung anumang bumubulong sa kanyang laman. Pagbalik ni Mira, hawak niya ang isang maliit na tuwalya. Yumuko ito sa harap ng galon na may tumatalsik na tubig. Biglang naramdaman ni Noel na kailangan niyang tumulong. "Ma'am, ako na po." "Hayaan mo na. Kaya ko to. Maliit na tulo lang naman." Sagot ni Mira. Pero sa pagkakayuko niya, dumampi ang braso niya sa tuhod ni Noel. Sandali lang ang pagkakadikit, pero sapat na yon para magdala ng kuryente sa kanilang dalawa. Pareho silang napatingin sa isa't isa. Sandaling katahimikan. Hindi alanganin, kundi puno ng hindi masabing tensyon. Hindi nagtagal ay tumayo si Mira. Medyo nag-aalangan pa. "Sorry." Mahinang sabi niya. Tumayo naman si Noel. "Hindi po, okay lang. Sanay naman ako sa ganon." "Ganon? Anong ibig mong sabihin?" Natatawang sabi ni Mira. "Yun pong hindi mo alam kung lalayo ka o lalapit." Tumigil si Mira sa pagtawa at lumingon kay Noel. "Totoo yan." Lumapit siya ng bahagya. Hindi malapit na malapit, pero sapat para maramdaman ni Noel ang init ng katawan niya. "Ang tagal ko nang walang ganyang klaseng usapan. Yung walang halong trabaho." Bulong ni Mira. Hindi siya kumibo. Pero nang unti-unting iabot ni Mira ang baso ng iced tea na bagong timpla, nagdampi ulit ang kanilang mga daliri. Sa sandaling yon, pareho silang hindi binitawan agad. Hindi sila nagkatinginan. Hindi rin sila nag-usap. Pero sa pagkakadikit ng kanilang mga palad, naroon ang mahinang paanyaya. Walang bastusan, walang pagmamadali. Isang paglalapit ng 2 taong parehong nauuhaw sa koneksyon. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Sa huli ay si Mira ang unang bumitaw. Kinuha niya ang isang baso at lumingon kay Noel. "Gusto mo bang dito ka muna para magpalamig?" At sa titig ni Noel, ramdam niyang hindi iced tea ang tinutukoy ni Mira. Umupo si Mira sa sofa.
at itinuro kay Noel ang isang upuan malapit sa kanya. Hindi niya na inalok muli ang iced tea. Parang alam niyang hindi iyon ang dahilan kung bakit nanatili pa roon ang binata. Tahimik muna sila. Ilang segundo ng katahimikan bago nagsalita si Mira. Alam mo, yung asawa ko, hindi ko naman siya sinisisi. Mabait siya, responsable, pero sa sobrang pagsisikap niya, parang nakalimutan niya ng maging asawa. Tumingin siya kay Noel, malambing pero mapait ang ngiti. Tuwing gabi, ako na lang ang gising. Ako ang naghihintay. Hindi ko na nga maalala kung kailan niya ako huling hinalikan ng totoo. Hindi yung padaplis lang bago umalis. Hindi agad sumagot ang binata. Hinintay niyang matapos ang babae. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Kahit papilit nitong tinatabunan ng katatagan. Dahan-dahan na tumayo si Mira at umupo sa gilid ng sofa kung saan naroon si Noel. Wala naman akong karapatang makialam. Pero hindi mo deserve ang ganon. Sabi ni Noel at bahagyang inilapit ang katawan. Napatingin si Mira sa kanya. Ramdam niya ang init ng hininga ni Noel sa kanyang pisngi. At sa mga sandaling yun, parang kusang gumalaw ang katawan nila. Dahan-dahan at walang salita. Lumapit ang mga labi ni Mira sa kanya. Si Noel naman ay tila natulala, pero hindi umiwas. At sa unang pagdikit ng kanilang mga labi, marahang parang tanong, gusto mo rin ba ito? Humaba ang halik at lalong lumalim. Gumapang ang kamay ni Mira sa braso ni Noel. Si Noel naman ay napapikit, nadala sa init ng damdamin at tagal ng pananabik na hindi niya rin naman pala namamalayang matagal niya ng kinikimkim. Ngunit biglang kumalas si Noel. Tila nagising. Ma'am Mira, hindi yata tama to. Bulong niya. Napatingin ng babae sa kanya. Hindi galit at hindi rin nagulat. Sa halip, ramdam niya ang hinog na katotohanan sa boses nito. Alam ko, pero wala rin namang makakaalam, di ba? Mahinang sagot ni Mira. Tahimik si Noel. Hindi makatingin ng diretsyo. Nasa pagitan siya ng prinsipyo at pagnanasa. Ngunit sa haplos ng mga daliri ni Mira sa kanyang pisngi, sa tagal ng pagkakatinginan nila, ramdam niyang hindi lang ito pisikal. May kirot, may lungkot, at may pangangailangan. At sa katahimikan ng hapon, habang ang araw ay dahan-dahang bumababa, wala ni isa sa kanila ang kumibo. Pero alam nilang pareho, may nasimulan na at hindi na iyon basta-basta mabubura. Tahimik pa rin silang dalawa. Si Noel ay nakayuko, ang mga palad ay nakapatong sa tuhod. Si Mira naman ay tahimik na nakatitig sa kanya. Ang labi niya ay parang nag-aanyaya pa rin. Hindi na kasing lambot kanina, kundi puno ng katiyakan. Minsan, kailangan mo na lang sumuko sa nararamdaman, di ba? Bulong ni Mira habang marahan na lumalapit ulit kay Noel. Hindi po tama yun. Alam ko, Noel. Pero hindi ko na kayang magkunwari na ayos lang ako. Sagot ni Mira at dahan-dahan na ipinatong ang kamay sa pisngi ng binata. Sa isang iglap, naglapat muli ang kanilang mga labi. Ngayon ay mas mapusok, mas madiin. Umawak si Noel sa bewang ni Mira at marahang hinapit ito palapit. Lumapat ang katawan ng babae sa dibdib ng binata. Ramdam niya ang init, ang tibok ng puso nitong humahalo sa sarili niyang kabog. Hindi nila kailangang magmadali. Sa bawat haplos ng labi, sa hinga sa pagitan ng halik, ay parang sinisiguro nila ang isa't isa. Umangat ang kamay ni Noel sa batok ni Mira, sinabayan ng paghalik sa kanyang leeg. Banayad, pero punong-puno ng pagnanasa. Napapikit si Mira at kumapit sa balikat ni Noel. Ang mga daliri niya ay bahagyang bumaon doon. Hindi na nila alintana kung ano ang mali.
Ang t-shirt ni Noel ay dahan-dahan na hinawakan ng babae. Tumambad sa kanyang matipunong katawan ng binata. Pinatigas ng araw-araw na pagbubuhat at pagod. Dahan-dahan niyang hinagot ang kanyang palad sa dibdib nito habang patuloy ang kanilang halikan. Ang kamay naman ni Noel ay naglaro sa katawan ni Mira, papunta sa laylayan ng kanyang damit. Tumingin siya sa mga mata nito. Huling tanong bago tuluyang malunod. Hindi na nagsalita si Mira. Tumango lamang siya at siya na mismo ang nag-angat ng kanyang sariling suot. Nagpakita ng balat na noon pa man ay gustong masilayan ni Noel. Hindi lang dahil sa pisikal na pagnanasa, kundi sa kagustuhang damhin siyang buo. Ang mga sumunod na sandali ay puno ng halik, haplos at daing na pilit nilang pinipigilan. Sa ibabaw ng sofa, sa ilalim ng lumalamlam na liwanag ng araw, pinagsaluhan nila ang isang kasalanang matagal nang iniiwasan. Pero ngayon ay buong-buo nilang tinanggap. Sa bawat salitang hindi binigkas, sa bawat titig na puno ng pananabik, parehong nawalan sila ng kakayahang umatras. At sa huling ulos ng hininga, nang sila'y magkadikit at magkaisa, buong-buo, kapwa nila alam. Ang sandaling ito ay hindi na nila mababalikan, pero hindi rin nila pagsisisihan. Ang sinag ng araw ay dahan-dahan na gumagapang sa sahig, dumaan sa puting kurtina at pumatong sa balat nilang magkatabi. Si Noel ay nakaupo na, nakasuot muli ng kanyang t-shirt, habang si Mira ay nakabalot ng kumot, tahimik na nakahiga. Hindi sila nag-uusap. Ang kaninang init ay napalitan ng lamig ng umagang bumungad. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa bigat ng katahimikan. Pareho silang gising, pero walang nangangahas na magsalita. Hanggang sa tumayo si Noel. Mauna na po ako. Hindi siya tinapunan ng tingin ni Mira. Pero bago siya makalakad palabas ng pinto, nagsalita ang babae. Noel? Napalingon siya. Nakaupo na si Mira. Nakatingin sa kanya na para bang nais siyang pigilan, pero hindi kayang sabihin ng diretso. Alam kong hindi ito dapat nangyari, pero salamat. Kasi kahit sandali, naramdaman kong babae pa rin ako. Hindi lang asawa, hindi lang iniwan na katawan sa bahay. Sambit nito, pilit ang ngiti at pinipilit ding maging matatag ang tinig. Napako ang tingin ni Noel sa kanya. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sabihin na hindi lang yun basta sandali. Pero alam din niyang kung ano man ang sabihin niya ngayon, hindi nito mababago ang totoo. Pasensya na, Mira. Hindi ko rin alam kung ano ang tama sa ngayon. Pareho lang tayo, Noel. Natahimik ang binata. Sa pagbagsak ng pinto, saka lang muling huminga ng malalim si Mira. Inawakan niya ang sariling dibdib, kung saan hanggang ngayon ay naroon pa rin ang init ng kamay ng binata. Pero alam niyang magbabago ang lahat. Simula ngayon, hindi na siya basta naghihintay lang ng asawang hindi dumarating. At si Noel, sa bawat pagbuhat ng galon ng tubig sa mga susunod na araw, alam niyang may isang bahay na hindi na lang basta customer address para sa kanya. Ito na ang simula ng isang lihim. Makalipas ang ilang araw, hindi na nakakatulog si Noel. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa tanong, ano na ngayon? Bit-bit niyang muli ang 2 galon ng tubig habang paakyat sa hagdanan ng bahay ni Mira. Kabisado na niya ang kilos, ang timbang, ang paghinga habang hinihila ang cart. Pero iba ang kaba ngayon. Parang mas mabigat ang hangin. Parang may matang nakatingin kahit walang tao. Pagdating sa pinto ay saglit siyang natigilan. Walang maririnig na ingay sa loob. Walang musika. Walang pamilyar na amoy ng pabango sa sala. Ilang segundo pa ay bumukas ang pinto. Naroon si Mira. Nakasuot ng simpleng blouse. Nakaayos ang buhok. Pero may kakaiba sa mga mata nito.
Tubig po. Sambit ni Noel at mabilis na iniwas ang tingin. Tumango naman si Mira. Pakilagay na lang sa dati. Tahimik na pumasok ang binata. Pareho silang umiiwas sa isa't isa. Parang sinisiguro nilang walang dapat maalala. Pero sa bawat hakbang ni Noel sa loob ng bahay, bumabalik sa kanya ang bawat halik, ang bawat daing, ang init ng balat sa ilalim ng kanyang palad. Pagkabuhos ng tubig sa dispenser, bumaling siya kay Mira. Okay na po. Salamat. Pasensya na kung hindi ako nakapag-text ng mga nakaraan. Hindi ko alam kung okay lang po. Mabilis na putol ni Noel. Ako rin. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin. Ako na lang ang magpapalit ng tubig next time. Hindi mo na kailangan pumasok. Sambit ni Mira. Tumango si Noel at walang sinabi. Pero sa loob-loob niya, parang may pinturing unti-unting isinasara. Umalis siya na mabigat ang hakbang. At sa loob ng bahay, si Mira ay muling naupo sa sofa kung saan sila nagkasala. Pareho silang buhay. Pero may bahagi ng sarili nilang naiwan sa mga gabing hindi nila kayang sabihin. Hindi sila naghiwalay bilang galit o nagkasawaan. Sa halip, naghiwalay bilang dalawang taong ayaw malunod sa init ng sariling pagkalito. Maulan ng hapon, mababaw lang ang buhos, pero sapat para gawing madulas ang kalsada. Si Noel ay abalang nag-aayos sa kanyang delivery nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang bumungad, si Mira. Napatigil siya. Ilang segundo bago niya pinindot ang green button. Hello? Noel? Sorry kung naabala kita. Hindi po, okay lang naman. Bakit po kayo napatawag? Huminga ng malalim si Mira. Halatang nag-aalangan. Nasira kasi ang gripo sa kusina. Hindi ko alam kung sino ang tatawagan. Kaya naman naisip kita. Tahimik si Noel sa kabilang linya. Sige po, pupunta ako dyan. May dala naman akong tools. Wala pang kalahating oras at nasa tapat na siya ng bahay. Bukas ang gate at hindi na siya kinailangang tawagin. Parang kabisado na ng katawan niya ang daan papasok. Pagbukas ng pinto ay naroon si Mira. Basang-basa ang laylayan ng pajama. Nakasando lang siya at may towel sa balikat. Mukha siyang pagod, pero nagliwanag ang mata nang makita si Noel. Teka, basa ka. Agad na sabi ng binata. Nagpunas naman si Mira ng kanyang katawan. Pumasok na rin siya at dumiretso sa kusina. May maliit na tagas sa ilalim ng lababo. Hindi malala pero sapat para makalikha ng ingay at inis. Tahimik silang dalawa habang inaayos ni Noel ang tagas. Si Mira ay nakatayo lang sa gilid. Pinagmamasdan siya. Ang mga kamay, ang bisig, at ang tahimik na konsentrasyon. Sa likod ng katahimikan, may pulso sa dibdib niyang muling bumibilis. Matapos ang halos 15 minuto, tumayo si Noel at pinunasan ng mga kamay. Ayos na po. Nasira lang yung washer. Pinalitan ko na. Salamat, Noel. Ngumiti siya at doon muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang halik at hawak, pero mabigat ang titig. Mas mabigat pa kaysa sa unang beses silang naglapit. Ayos ka lang? Tanong ni Noel at bahagyang inilapit ang sarili sa kanya. Tumango si Mira, pero kapwa nila alam na hindi lamang sapat ang simpleng tango. Kaya sumunod ang isang bagay na wala sa plano. Marahang inabot ni Noel ang pisngi ni Mira. Inihaplos ang hinlalaki roon. Hindi siya tumutol. Sa halip ay pumikit ito. At sa pagdampi ng mata, naroon ang pagsuko. Isang halik ulit. Hindi biglaan, kundi mabagal. Mas malalim. Parang sinadya nilang ipagpatuloy ang simula. Pero bago pa itong lumalim muli,
Bumitaw si Noel. Napaatras siya. Pasensya na po. Nadala lang ako. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam, Noel. Sagot ni Mira. Mahina pero buo. Tumango ang binata. Naiintindihan ko. Yun ang kanyang huling sinabi at tahimik siyang umalis. At sa likod ng pinto, kapwa nila alam, isang maling hakbang pa at tuluyan na silang mahuhulog. Tahimik ang bahay sa mga sumunod na araw. Si Mira ay nakaupo sa gilid ng kama. Basa ang buhok dahil bagong paligo. Wala siyang suot kundi ang puting bathrobe. Bahagyang bukas ang dibdib. Pero walang sino mang makakita kundi ang kanyang refleksyon sa salamin. Huminga siya ng malalim. Ilang araw na noong muling dumaan si Noel. At ilang gabi niya na rin iniisip kung anong klaseng init yon, na hindi lang basta katawan, kundi tila hangin na hindi niya kayang hindi lang hapin. Anong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili, habang pinipilit kumbinsihin ang sariling ito'y dala lamang ng lungkot. Pero sa pagbitaw niya ng suklay, sa mismong sandaling yun, isang pamilyar na tunog ng susi ang gumalaw sa pinto. Bumukas ito. Napatayo si Mira. Pumasok sa loob si Martin, ang kanyang asawa. Han, pasensya na. Hindi ako nakapag-text. Biglaan lang ang flight ko pabalik. Walang emosyon na sambit nito. Bakit ngayon ka lang? Mahina niyang sagot. Parang hindi sigurado kung dapat bang matuwa o magalit. Hindi pa rin natapos ang project sa Malaysia. Pero naisip kong umuwi kahit sandali. Baka nag-aalala ka na. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung kailan pa ba siya naalala nito. Pero nanatili siyang tahimik dahil iyon ang nakasanayan niya. Nag-dinner ka na? Tanong ni Mira. Oo, sa airport kanina. Gusto mo ng kape? Hindi na, pagod na ako. Matutulog na lang muna ako. Tanging sagot nito at dumiretso ito sa kama. Inalis ang sapatos at humiga. Hindi man lang siya nilapitan, ni hindi tinanong kung kamusta siya. Wala, parang isa siyang anino sa sariling tahanan. Habang pinagmamasdan niyang natutulog na katawan ng asawa, unti-unti siyang naupo. Tahimik pero malakas ang ingay sa kanyang dibdib. Bakit si Noel ang hinahanap-hanap ng katawan ko? Bakit sa kanya ako nakatingin ng may pagkasabik? Iyan ang mga tanong sa kanyang isipan. At doon siya tuluyang napaluha. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa katotohanang hindi niya inaasahan. Hindi na lang katawan ang hinahanap-hanap niya kay Noel, kundi ang pakiramdam na may makakita ulit sa kanya. Hindi lang init, may damdamin na, at iyon ang mas nakakatakot. Mabilis na lumipas ang mga araw, at ito na naman ang pagde-deliver ni Noel kay Mira. Pagpasok sa bahay, sinalubong agad siya ni Mira sa pintuan. Naka-oversize shirt at walang suot na panloob. Basa pa ang buhok, bagong ligo, at ang amoy ng kanyang pabango ay tila unti-unting tinatanggal ang konsensya ni Noel. Walang salitang nagsimula ang lahat. Isa, dalawang hakbang palapit at nagdikit ang kanilang labi. Agad niyang hinila ang babae, isinandal sa pader. Ang mga palad niya'y mahigpit sa bewang nito at ang kay Mira naman ay nasa batok niya. Puno ng halik ang pagitan nila hanggang sa makarating sila sa kwarto ni Mira. Magkadikit, humihinga ng malalim habang nakapatong ang mga palad ni Noel kay Mira. Nasa gitna na naman sila ng pagsuko. Ngunit sa gitna ng init, sumingit ang katinuan ni Noel. Mira, tama na siguro. Hanggang dito na lang dapat. Bulong niya habang pinagmamasdan ang mukha nito. Napangiti si Mira ng mabait. Ilang beses na nating sinubukang itigil to, Noel.
Pero palagi tayong bumabalik. Kasi mali ito, Mira. May asawa ka na. Asawa na hindi ko maramdaman, na hindi ko marinig. Hindi na ako pinipiling mahalin ang asawa ko. Ikaw lang ang nakikita ko ngayon. Tumitig siya kay Noel at nagkatinginan sila. Matagal, malalim at tahimik. At sa katahimikang yun, kapwa nilang naramdaman ang pagkakabuo ng isang lihim na kasunduan, isang desisyon. Agad silang nagyakap, naghalikan ng buong pananabik. Sayong-sayo lang ako ngayong gabi. Sambit ni Mira habang kinakalas ang botones ng polo. Sa gitna ng bagsak ng ulan sa bubong, nagpaubaya ang katawan nila sa tawag ng damdamin. Mainit, marahas, at mahigpit. Parang sinasalubong nila ang wakas sa bawat halik at haplos. Mainit ang hininga ni Noel sa leeg ni Mira. Pawis ang kanilang balat, magkadikit ang katawan at naghahabol ng mga hininga. Wala na silang pakialam, wala nang takot. Basta ngayong gabi, sila lang. Pero isang tunog ang bumasag sa lahat. Bumukas ang pintuan. Biglang napatayo si Mira. Parang binuhusan ng yelo nang makita kung sino ang taong nakatayo sa pinto. Si Martin. Si Noel ay agad na kinuha ang kanyang pantalon. Minadaling isuot kahit nanginginig. Ito palang inaasikaso mo habang ako kayod ng kayod sa trabaho. Gigil na sabi ni Martin. Martin, magpapaliwanag ako. Nanginginig ang boses ni Mira. Walang ano-ano ay tinapon ni Martin ang mga damit ni Mira sa sahig. Umalis ka na sa bahay ko. Ngayon din. Simula ngayon, wala na akong asawa. Kahit kanino ka pa sumama, hindi ko na kailangan ng babaeng wala ng respeto sa sarili. Nilisan ni Mira ang bahay. Sa jeep ay mag-isa siyang nakaupo, nakatulala sa bintana. Suot ang manipis na blusa at hawak ang cellphone. May luha sa gilid ng mga mata niya, pero pinunasan niya lang ito. Wala na siya sa bahay, wala na siya sa piling ng asawa, at wala na rin si Noel sa buhay niya. Pero sa wakas, malaya na siya.